na-met ko yung aking partner sa isang online dating app. Bago siya mag-disappear, hindi naman siya nag-disappear na walang pasabi. Parang pinaparating ko sa kanya na, I prank you. Ayoko naman siyang questionin kasi baka ma-hold back na naman siya na pag tinanong ko siya na sigurado ka ba sa nararamdaman mo sa sinabi. Oo, all in na siya, sold na siya sa akin na wala na siyang hahanapin pang iba. So, diba? Hi people, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today is I'm gonna be doing where and how did I met my Australian partner. So if you are interested, keep on watching. First, maglalagay muna ako netong aking favorite na lip gloss from Kmart para hindi naman ako mukhang maputla. Okay, saan ako mag-i-start? Na-met ko yung aking partner sa isang online dating app. Lalagay ko dito sa screen ang pangalan ng dating app na nakilala ko ang aking partner is Pinalove. Maraming gumagamit ng Pilipina ng Pinalove. Maraming tagpo ng kanilang partner sa Pinalove. Naging successful ang kanilang relationship. Anyway, so I met my Australian partner way back 2021. Para malinaw sa inyong lahat, nag-dating app ako kasi byuda ako ng 2018. So, decision ko na mag-move forward. 2018 hanggang pandemic days, hindi ako nag-online dating. Never din ako nakipag-date, like personal date sa Pilipino o kahit ano. Wala akong naging karelasyon. So, na-met ko yung husband ko ng 2021 sa Pinalove and that was October. So, usap-usap kami and we get along. Itong partner ko na to ay hindi talaga siya sanay sa mga online dating app. Sinuggest lang ng brother niya yon sa kanya na try mo yung Pinalove. So, yun, nag-start kami ng conversation ng October 2021. And then, tumagal yon hanggang December 2021, hanggang Christmas. Pero before mag-New Year ng 2021, na-stop yung communication namin. Which is okay lang sa akin kasi gano'n naman yan. Pag sumali ka ng online dating, lulubog lilitaw yung mga nakaka-chat mo. Diba? Alam ng mga Pilipina yan na nag-go online dating app. May magchat-chat sa'yo bigla, tapos biglang magdi-disappear, mag-vanish, mawawala sila. So, para sa akin, hindi siya big deal. Nawala siya, pero may rason naman siya. May valid reason naman siya. Ang reason niya is, kabado siya, takot siya, hindi siya sanay ng, alam mo yon yung video call. Kasi dito sa Australia, hindi naman daw pala talaga sila pa-video call. Ma-text sila or ma-call lang sila, pang voice call lang. Pero yung video call hindi. Weird sa kanila yon. So, parang nawiwirdohan siya, natatakot siya. Kasi nga, bago sa kanya to. Bago sa experience niya. Never siya nagkaroon ng, especially Pilipina. Ako yung kauna-unahang Pilipina. Naka-chat or basta nakilala niya sa online dating. Before, nag-try siya ng online dating Australian online dating app at hindi yun nag-work sa kanya. Kaya sinuggest ng brother niya, try mo yung Pinalove. Kasi yung brother niya, nakikipag-chat sa mga Pinay. Anyway, so, nawala siya, nag-disappear siya before mag-New Year. Nawala kami ng communication until bumalik siya after New Year. January, I think. Yeah, January. Gulo ko, diba? So, January, bumalik siya. And sorry siya sa akin dahil sabi niya natatakot siya, ganyan. Naiintindihan ko naman. Hindi ko alam kung ba't ako hindi nagalit sa kanya. Kasi kilala ko yung pagkatao ko. Pagka ganun yung ginawa sa akin, ibablock ako sa kung anumang na wala akong kinalaman, ba't ako ibablock. Pero nung bago siya mag-disappear, hindi naman siya nag-disappear na walang pasabi. Nag-disappear siya na nag-chat muna sa akin, nag-message siya sa akin na naninibago siya na hindi siya sanay nakikipag-chat online like that, mga video call.
Sabi naman niya, nag-enjoy siya, na talagang we get along. Nag-sorry siyang ganyan. So, wala din na wala. And then, bumalik siya ng January ulit. In-unblock niya ako, minesis na naman niya uli ako. Nag-sorry siya uling ganyan. Sabi ko, okay lang yon. Sabi ko, hindi ko nga makuhang magalit sa iyo eh. Hindi ko alam kung bakit. Ang weird niya, hindi ko nakuha magalit sa kanya. So, yon, talking and talking. Hindi pa kami to in relationship. Hindi pa kami naging in relationship na to. Ano to, January 2022. Pero alam namin sa isa't isa na gusto namin isa't isa. Kasi, nag-overnight kami natutulog kami pareho sa phone. Yun mo yun, yung parang halos, pagdating niya ng work, tawag sa akin, na yun. Pag papatay na lang yung tawag, pag papasok na siya kinabukasan uli. So, continue tayo. January up to February. The February, I think before Valentine's Day, nag-disappear na naman ang lolo nyo. Pero may message ulit siya ganon, same scenario. Nag-message na naman siya sa akin, nagsasorry. Tapos, nawala na naman siya. Doon, medyo nainis na ako sa kanya. Okay? Nainis na ako sa kanya. So, pero hindi ko siya binlock. Never ko siyang binlock. Pero nainis na ako sa kanya nung time na yon. Tapos sabi ko, bahala na, makikipag-chat na lang ako ng iba. So, nakikipag-chat ako ng iba, which is wala naman din naging matino. Puro chat-chat lang, ganon. May tumatawag, video call, pero hindi katulad nung naging experience ko sa kanya. So, anyway, by March ng 2022, bumalik na naman siya. Hindi niya ako minessage. Kasi yung dalawang beses niyang nawala, siya na unang nag-message sa akin. Etong pangatlo na bumalik na siya ng March, hindi ko siya binablock sa social media ko eh. Chine-check ko lagi, hindi ko nilililit yung message namin, especially sa Messenger. WhatsApp kami, tsaka Messenger kami nagko-communicate. So, yung Messenger, like kung chine-check yon kung naka-unblock na ako. Nakita ko one day ng March ng 2022, naka-unblock na ako. So, ang ginawa ko, hindi ko alam, ayoko mag-chat ng hello, like that. Ayoko mag-chat ng question mark. Ayoko mag-chat ng smiley emoji. So, hindi ko napigil yung sarili ko kasi na-miss ko yung tao. Alam mo yun sa sarili mo pag na-miss mo yung tao, na hinanap-hanap mo rin yung tao na, kasi talagang everyday, as in, alam mo yun, parang na kami magjowa talaga kahit hindi pa kami magjowa. Alam mo yun, wala pa kami label pero gano'n na kami mag-usap. Na-end yung call ko. Na-end yung recording ko kasi si Baba tumawag. May mga message kasi siya, di ako nakapag-respond kasi nagre-recording nga ako. So anyway, continue tayo. So, hindi ako makapag-message sa kanya ng anything. So, ang ginawa ko, nag-send ako ng cactus. Kasi di ba yung cactus may mga spiking ganun. Parang pinaparating ko sa kanya na, I prick you. Ganon. Ayoko mag-send ng smiley emoji. Alam mo yun? So, nag-send ako ng cactus. And then, nag-response siya right away. Tapos, talaga, as in right away, nung pala, ang scenario pala niya, i-unblock niya ako uli. Tapos, pag ako daw ay nag-message sa kanya, pag ako mismo, pag ako daw, ang sabi niya may ganun siyang senaryo, pag itong babae na to, ako nga daw, ay nag-message sa akin, o kinontak uli ako, nang hindi ko siya kinokontak, I'm all in, I'm sold. Yun yung exact word na sinabi niya, I'm all out, I'm all in, I'm sold. Na ako daw yung tamang babae para sa kanya, na ako daw yung gusto niyang makasama. Parang ganon. Parang all in na siya, sold out na siya. Wala na siyang kailangang explanation. Wala na siyang kailangang ihanapin pa. Kasi daw, ibig sabihin daw nun na pag minessage ko daw siya ng kahit anything, it means daw hindi ako galit sa kanya, na gusto ko pa rin siya, na gusto ko pa rin makapag-communicate sa kanya even after ang beses siyang nag-disappear. Nang bigla-bigla nang hindi niya hinihintay yung response ko sa message niya yung nag-disappear siya. So, ito na nga. And then, back to normal na kami. Communication na ganyan. March to.
Ganyan. Usap-usap kami, video-video ko. Back to yung scenario namin, yung parang magjowa na kami, pero wala pang label. Hindi pa siya umaamin ng feelings niya sa akin, pero sinasabi niya na gusto niya ako, gusto ko din naman siya. Pero wala pa yung I love you like that, wala pa yung ganun. So, the whole March, magkausap kami. I think second week of March kami nag-start. So, the whole March, magkausap kami, ganyan, regular na, alam mo yon, regular na usap lagi, every day and every night, something like that. So, eto na, dumating na ang buwan ng April. So, April 13, 2022. Kasama ko yung mga pininsang ko noon, nagkakasiyahan kami, and ka-video call ko pa rin naman siya, gano'n naman yung gawa ko, kahit nagkakasiyahan kami ng mga pinsang ko, chill, nandun pa siya sa phone ko. So, nag-message siya sa akin. Sabi niya matutulog na daw siya, tapos bigla siya nag-send ng I love you. Sabi niya, I love you daw. So ako, para ako nawinda, napaisip ako na, ano ba to? Totoo na ba to? Iniisip ko sa sarili ko, totoo na ba to? Hindi ko alam kung anong i-response ko sa kanya. Questioning ko ba na, are you sure? Gaganon sana ako sa kanya. Or, magre-response ako agad sa kanya ng I love you and everything like that. So, itong lola mo, ayoko naman siyang questionin kasi baka ma-hold back na naman siya na pag tinanong ko siya na sigurado ka ba sa nararamdaman mo sa sinabi mo. Baka ma-hold back na naman siya, mawala na naman siya So, nagsabi din ako sa kanya na I love you too. Oh, diba ganda? Nagsabi rin ako sa kanya ng I love you too. And, yun, nag-usap kami. Sabi ko, sigurado ka na ba? Doon ko na siya question after ko magsabi ng I love you too. Sabi ko, sigurado ka na ba dito? Baka mamaya ka ako mawala ka na naman. Diba? Baka mamaya mawala ka naman. Sabi niya, hindi na ako mawawala kasi sigurado na ako kasi nararamdaman ko. Tapos, yun, usap-usap, sabi ko, kailan mo na-realize na ako na talaga, na mahal mo na ako. Sabi, yun nga daw. Pag daw nag-message ako sa kanya, kinontak ko siya after nung ginawa niya, ibig sabihin daw talaga ako yung para sa kanya. Na all in na siya, sold na siya sa akin, na wala na siyang hahanapin pang iba. So, diba? So anyway, yun, from April 2022, continuous yung pagiging relationship namin, and then pumunta siya sa Pinas, nag-decide siya mag-book ng flight ng August 2022. Yun yung first meet namin, August 2022. And 28 days siya sa Pinas noon. And then na-meet niya yung family ko. And then na-happy naman siya. Wala man akong magandang, alam mo yun, wala akong masyado mai-offer sa kanya. Hindi ko siya mai-libot talaga ng malala, ng malayo-layo. Nag-enjoy naman siya, nag-getting to know each other kami. Doon ko siya mas nakilala. Doon din niya ako mas nakilala. And then, bumalik siya after 28 days, bumalik siya dito sa Australia. And the next month, September, nag-book siya uli ng flight, which is pang December na yon. Nag-book siya uli ng flight ng December, papuntang Pinas ng December. So, yun yung first Christmas namin together and first New Year. Doon din siya nag-spend ng birthday niya. Another 28 days uli. And then, yun yung second meeting namin, December 2022. And then, the next time, bumalik siya after New Year na. Bumalik siya January, second week of January, I think. Bumalik na siya dito. And then, save siya uli. Save ng pera kasi balak niya uling bumalik after 6 months. So, yung pang third meeting namin is June 2023. June. So sa June, hindi siya naging 28 days ang stay niya kasi gamit niya na yung vacation leave niya sa trabaho. So, nag-leave lang siya ng 2 weeks. So, 2 weeks lang siya sa Pinas ng June. And then, yun yung aming third meeting. Tapos, bumalik siya ng 2 weeks dito sa Australia, work siya uli. Continuous yung aming communication kasi nga in relationship na kami. Like, as in, finalize na yon. And then, nag-book siya uli ng pang fourth meeting namin ng December uli sa Pinas. Which is, alam naman ng mga Pilipino yan na sobrang mahal ng ticket pa Pinas. And syempre, yung spending money, yung accommodation namin, and yung mga gifts na dala-dala niya. Hindi siya mayaman pero napaka-responsible niya, napaka-thoughtful na tao. So,
yun, ang dami niyang gastos ng December. So, yun yung aming fourth meeting ng December. Pero bago pa siya mag-book ng flight ng December, I think, nag-apply na kami ng tourist visa ko ng 2023. And na-approve siya ng 2023 din. And then, pumunta siya ng Pinas ng December 2023. And then, nag-book kami ng flight ko ng March 2024, which is last year. Yung aking tourist visa. Ang plano ko talaga ay 1 month lang ako dito until napag-usapan na namin. Alam mo yung pakiramdam na ayaw mo nang umuwi, ayaw mo nang iwanan yung partner mo. So, ang plano talaga 1 month lang. Kaya wala akong dala halos na gamit. Ang onti lang ng dala kong damit. Wala akong dinala na kahit ano, kasi sabi niya, dito ko na lang kita bibilan ng mga pang skincare mo and everything like that. So, anyway, nag-book kami ng flight ko ng March. Dumating ako dito ng March 2024. Yun yung aming 5th meeting, which is hanggang ngayon, magwa 1 year na ako dito sa Australia sa March, ngayon 2025. And nasa ongoing process na kami ng partner visa ko. So, yun yung aming journey. So, ibang-iba ang magmahal ang isang foreigner. Pero hindi ko naman nila lahat. Depende pa rin sa mga foreigner. Parang ano lang yan. Iba-iba kasi ugali ng tao. So, ako sinwerte ako sa partner ko kasi very responsible at very maalaga. Iba siya. Talagang mararamdaman mo yung pagmamahal na, alam mo yung ikaw lang. Hindi na-attract sa iba. Kung Pinay ka, alam mo yun. Alam mo yung difference ng pagkakaroon ng isang relasyon sa isang Pilipino at sa isang foreigner. Anyway, so, napakaswerte ko sa partner ko. So, yun, na-share ko lang yung journey namin kung paano kami nag-meet ng aking partner. And, yun, naka-ongoing kami ng pagpaprocess ng partner visa ko dito, which is gagawin ko siya ng video, ng sit-down video, kung ano yung mga requirements na pin-provide namin, kung ano yung process, according sa experience namin dalawa. And, I hope you guys support our YouTube channel kasi alam mo yon, hindi pa ako makapag-work dito sa Australia. Wala pa akong rights mag-work. And gusto ko makatulong kay Baba, sa aking partner, sa mga gastusin. Gusto ko malis yung gastusin niya. Kasi siya rin yung nagpo-provide ng gastusin ng 2 kids ko sa Pinas. Tapos meron pa kami dito, ng pang-amin. So, I hope you guys support my YouTube channel. I-like nyo yung video ko, panoorin nyo, and para ma-monetize na ako dito. Kasi meron naman ako 1,000 subscribers, 1,000 plus. Pero ang hinahabol ko yung watch hour. So, I hope you support my YouTube channel. So, yun lang. I hope you guys like this video and support me. And I hope to see you on my next one. Bye-bye!